Hello kaibigan, napakabuti ng Diyos sa atin. Isang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is December 19, Huwebes 2024. Kamusta po kayo? At sana nga po ay okay po ang inyong tulog. Iba sa atin, sakto lang yung tulog, no? Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay merong pribilehiyo na magkasama-sama sa oras na ito para pag-usapan ng Gospel for Today. Maya-maya ho. At salamat sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti ng Lord sa atin. Good morning, Apple. Good morning, bro. Oo. Malinaw ba? Oo, okay naman. Malabo ba yung hindi ka pwede makita? Kasi gusto ko nila makita. Wala, hindi pwede sa device ko yata na to. Mukhang Okay. siya, hindi siya Sige. high-tech. Sige, di bale. Makibigan, today is December 19. Kasama natin si kapatid na Apple para pagunahan po tayo sa ating panandalangin at kung meron tayong saint of the day. Apple, good morning. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga viewers live on Facebook. Paumanhin po at absent ako kahapon. Pero ngayon, nandito na ako ulit. Sisimulan na po natin ang ating programa sa ating panalangin. Amen. Let us put ourselves in the most holy presence of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, Father Almighty, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yeah. So, good morning po ulit, brother. Yes. Isang maulang umaga. Simula kagabi pa ang ulan, pero bumubuhos ang biyaya at grasya ng Panginoon sa atin. So, ngayon, wala namang sineselebrate na saint ang ating simbahan or ang ating babasahin, pero ayon sa Vatican News, ngayong araw ay December 19. The saint of the day represents the daily calendar of the saints remembered by the Church. Ito po ay galing sa vaticannews.va.com. Ngayon ay araw ni Saint Anastasius, isang Santo Papa. Anastasius of the noble Roman Mixini family
was elected Pope in 399. Mm. He had profound spirituality and lived a lifestyle of poverty. He courageously defended the Catholic faith, opposing the heresy Mm. of Donatism, and he died in 401. Let us offer one Hail Mary for all the intentions of our uh, viewers as we unite this to all the masses said throughout the world. In the name of the Father, and of the The Son, and Son, of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Hail Mary, Hail full Mary, of full of grace, grace. the Lord is The with Lord is thee. with you. Blessed art Blessed are thou you amongst women, amongst women. and Blessed blessed is is the fruit the of thy fruit of womb, your Jesus. womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, Mother of God, pray for pray us for us sinners, sinners, now and at the now hour and of our at our death. death. Amen. Amen. Saint Anastasius, pray for Pray us. for us, In the name of the Father, the Son, and of the Son, Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Alright, kapatid, meron kayong announcement sa inyong simbahan? Um, Wala naman pong bago, pero araw-araw isang panibagong buhay. Mhm. Everyday po ang ating Misa de Aguinaldo Mhm. sa Immaculada Concepcion, Bakyas, Mansilingan. Ang lahat po ay naanyayahan. Ang Mhm. misa po ay nagsisimula ng alas 4 ng umaga. Okay. At sa Sabado, meron po tayong klase, Catholic Lay Apologetic Seminar, Mhm. na ito po ay programa ng ating mga depensor ng ating pananampalataya na kinabibilangan nating dalawa, Mhm. CFD Bacolod, Mhm. Catholic Faith Defenders Bacolod, Mhm. ay patuloy po na um, nagkakaroon ng aming Catholic Lay Apologetic Seminar sa St. Therese Parish, Pasay, dito po sa Cameroli, Barangay 35. Okay. So kung gusto niyo po maging kabilang sa mga depensor ng nagdedepensa ng ating pananampalataya ay inaanyayahan po namin kayo. Ito po ay 1:00 sa hapon hanggang 5:00 ng hapon. Mhm. So, yun lang po. Binabati ko lang or shout out dyan sa ating mga parokyano dito sa Immaculada Concepcion. Ganun rin sa ating mga prayer warriors sa Latin Rosary Missionaries na patuloy na nagdadasal para sa atin. Okay. Good morning, bro. God bless you and your family. Okay, maraming salamat, Sister Apple. Salamat for joining. Alright, mga kapatid, nakasama natin si Sister Apple. Siya po ay regular nating makasama from Monday to Friday sa ating Kabrad. Opo. Kabrad na ho yung pangalan natin, officially sa next year po. Kabrad na ho yung ating pangalan. Alright, pagbati ho sa lahat ng mga birthday celebrants today, binabati ko yung aking tiyo, si Joe Calixtro. Siya po yung dating pangalawa sa pinakamataas na opisyal dyan po sa East Avenue sa Quezon City. Po si Joe Calixtro. Tiyo, magandang umaga. Happy birthday. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong journey pa sa mundo na ito, sa inyong pamilya. At bigyan kayo ng Lord ng wisdom at magandang kalusugan. Belated happy birthday din kay Bro Romel. Kagabi ay nag-celebrate siya ng kanyang 37th birthday kagabi. Opo. Bro, magandang umaga. God bless sa iyong buong pamilya. At samahan ka ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. And probably may mga kamag-anak ko kayo, kaibigan na birthday today, December 19, Huwebes. Bagamat maulan ang ating panahon, happy birthday. At ganoon po sa mga nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary, probably sa araw na ito, December 19. A blessed wedding anniversary po sa inyo. Maraming salamat, Philip Cesar Herrera, for watching po sa ating broadcast. At yung mga nauna na medyo hindi ko na nakita ang inyong pangalan,
Magandang umaga po sa inyo. Salamat for watching and praying para po sa ating broadcast na kabrad. Fulgencio Pasigna, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Kay Lucas Licky, good morning. At God bless po sa inyo. Bro Joe Emperado, magandang umaga, sir. Salamat po for joining sa ating broadcast. Pagbati lang ho sa ating Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop. Ganoon din kay Father Dominic de Ramos at ang buong kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod, si Sister Mercy ng Pauline Media. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga staff ng nabanggit na Pauline Media, salamat. Ganoon din kay Reverend Father Brethren Ray Gamalang, spiritual advisor po ng CFD Bacolod. Sa lahat ng mga leaders po dyan, Pads, magandang umaga. Sa lahat po ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, Granada, Talok at Kabangkalan. Kay Doc Reyntilla, magandang umaga Doc, sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Kay Harvey Angke, ang vice president. Si George Skiles, ang secretary. At si JB Akma. Siyempre yung aking ninong dyan sa Granada na siyang presidente rin, si Bro Herald Doloso. At sa mga kasamahan niya, magandang umaga po sa inyo. Binabati ko po ang aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Father Robert Christopher Nobles. Maraming salamat. At siyempre kay Ate Luan, kay Sister Malu. Ayan. Magandang umaga po. Ganun din sa ating seminaryan na si Bro Simon at si Bro Kent Casiano, Bro Bernardo Apoyon and Company. Maraming salamat po. Sa binalbagan servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin and Bro Boots, uy, magandang umaga. Rod Nicolas de, magandang umaga bro sa buong pamilya. Kay Maya Rodriguez Acohedo, magandang umaga po. Salamat for joining. Pinabati rin natin si Bro Pabs Gonzales, John Ingles, ang grupo na All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, kay Willie Canseco, kay Joseph Benedicto. Pagbati po sa lahat ng tropa natin sa PESMA Plus dyan sa Israel. God bless po sa inyo mga kapatid. Salamat sa inyong pananalangin at pagsuporta sa ating kabrad na ministry. Sa Latin Rosaries Missionaries na binanggit ni kapatid na Apple kanina. Kay Pads Joe Karl Marx, DCP ng Diocese ng Pagadian at sa San Isidro Labrador Parish, Dinas, magandang umaga Pads, Joe Karl Marx. Kay Angel Amona dyan sa Japan, God bless kapatid. Kay Sa Arnel Jawol Segosyo sa Malaysia, maraming salamat. Vicente Mejiliano, salamat po. Christian Yanson Perlin ng St. Joseph Regional Seminary sa Iloilo, maraming salamat po. Kay Ya Montejo, kay Darling May Peñaflor Sibonga, kay Bro Unol Campuso, isang seminarista po rito sa Sacred Heart sa Bacolod. Kay Renato Oghayon sa Cagayan de Oro City, kay Enteng Narem. Yan. Maraming salamat po sa mga sharers natin, kay Jessica Arcay Torrente, kay Rick Deliosa Garsuta, kay Timbal Oni Bahian, kay Sabior Gabriel, at sa Catholic Faith Defender. Bro, maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos. God bless. Mga kapatid, dediretso na ho tayo sa ating reflection for today. Tayo po ay nasa Luke chapter 1. Talata pong 5 hanggang talatang 25. Medyo mahaba-haba ho ng konti ito, yung ating babasahin. Sa wikang banyaga, ito ho yung pagkakasalin. Luke chapter 1, verse 5 to 25. Now, during the time when Herod was king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abijah.
His wife's name was Elizabeth. She also belonged to a priestly family. They both lived good lives in God's sight and obeyed fully all the Lord's laws and commands. They had no children because Elizabeth could not have any, and she and Zechariah were both very old. One day, Zechariah was doing his work as a priest in the temple, taking his turn in the daily service. According to the custom followed by the priest, he was chosen by Lot to burn incense on the altar. So he went into the temple of the Lord, while the crowd of people outside prayed during the hour when the incense was burned. An angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar where the incense was burned. When Zechariah saw him, he was alarmed and felt afraid. But the angel said to him, "Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer, and your wife Elizabeth will bear you a son. You are to name him John. How glad and happy you will be, and how happy many others will be when he is born. John will be great in the Lord's sight. He must not drink any wine or strong drink. From his very birth he will be filled with the Holy Spirit, and he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. He will go ahead of the Lord, strong and mighty like the prophet Elijah. He will bring fathers and children together again. He will turn disobedient people back to the way of thinking of the righteous. He will get the Lord's people ready for him." The Zechariah said to the angel, "How shall I know if this is so? I am an old man, and my wife is old also." "I am Gabriel," the angel answered. "I stand in the presence of God who sent me to speak to you and to tell you this good news. But you have not believed my message, which will come through at the right time. Because you have not believed, you will be unable to speak. You will remain silent until the day of my promise to you comes true." In the meantime, the people were waiting for Zechariah and wondering why he was spending such a long time in the temple. When he came out, he could not speak to them, and so they knew that he had seen a vision in the temple. Unable to say a word, he made signs to them with his hands. When his period of service in the temple was over, Zechariah went back home. Now, sometime later, his wife Elizabeth became pregnant and did not leave the house for 5 months. "Now, at last, the Lord has helped me," she said. "He has taken away my public disgrace." Mga kapatid, ito po yung ating gospel for today, Luke chapter 1, verse 5 to 1 to 25. Mga kapatid, ang pinag-uusapan ho rito ay ang kapanganakan ni John the Baptist. Makita ho natin, nasa linyada ho ng mga pare itong si John the Baptist. Ang pangalan ng kanyang tatay ay si Zechariah at si Elizabeth naman po ang kanyang ina. Ayon po sa kwento ni Lucas ay taong simbahan po ito ang kanyang tatay. Ayon po sa kwento, nagpakita sa kanya ang anghel at sabi magdadalang tao ang kanyang asawa at hindi po siya naniwala. Dahilan upang siya hindi makapagsalita ng temporary at pagsasalita lang siya pagka nangyari na ho yung bagay na yon. Mga kapatid, ang maging miyembro ng isang mga naglilingkod sa simbahan ay isang pribilehiyo. Pero
po tayong kasabihan sa Pilipinas na kung sakali po na tayo ay merong anak na pare, isang pribilehiyo po yung buong pamilya. Kaya isa ko yan sa mga isang blessing yan sa isang pamilya. Halimbawa, ang pamilya mo ay merong pari dyan. O kaya may kamag-anak ka na pare. O sa iyong angkan ay may pare o mga pare. May paniniwala po tayo kasi na ang blessing doon sa naturang angkan, pamilya, ay gayon na lamang. Sapagkat ang tingin natin bilang mga Pinoy, sa mga nagdi-decide na magpare o maglingkod sa ating Panginoon ay may kaakibat po ito na pagpapala. At totoo naman po yun. Totoo naman po yun. Ayon po sa kwento, sino mag-aakala isang medyo maedad na naglilingkod sa simbahan, si Sekaraya, siya po ay pare, na merong tsansa na magkakaroon po sila ng anak. Nakalulungkot po yun sa isang mag-asawa na wala pong anak, di ho ba? Sa ating kultura, tampulan ho yan ng tukso, di ba? Minsan, dumarating nga na nadidepress ang mag-asawa, lalo na kung 10 taon na wala pa silang anak. Pero dito ayon sa kwento, tila baga may pag-asa na ibinigay kay Sekaraya at saka kay Elizabeth. Kaya lamang hindi siya maniwala. Natakot nga siya nung magpakita sa kanyang anghel na mag-anunsyo na mabubuntis yung kanyang may bahay na si Elizabeth. Mga kapatid, gusto kong bigyang pansin dito ang ilang bagay. Una yung pag-aatubili ni Sekaraya. Normal lang ho yung kanyang reaksyon. Normal. Kasi may edad na ho silang parehas. At syempre kapag may edad na, bagamat sa mga lalaki, walang problema sa lalaki, maski na may edad na yung lalaki, pwede naman ding makaproduce, di ba? Minsan babae po ang sa babae po medyo may problema kapag medyo may edad na, let's say 40, 45, di ba? Mahirap na humabuntis yan. Bihira lang ho yung nakakalusot, ika nga, no, ho, sa mga ganyang edad, no? Pero sa mga lalaki, walang problema sa lalaki kasi tuloy-tuloy naman yung sa atin, opo. Pero sa mga kababaihan, may mga certain na edad ho na hindi na talaga sila, hindi na capable. Opo. Pangalawa, gusto kong bigyan pansin dito yung anghel na nagbigay ng mabuting balita. Mabuting balita ho yun, yung binigay ni Gabriel kay Sekaraya na mabubuntis yung kanyang may bahay at ang sabi ng anghel, ipapangalan nyo dyan. Okay, katulad nung nangyari kay Jesus, di ba? Angel din, kausap naman si Virgin Mary. Binanggit din kung ito yung papangalan mo, sabi ng angel. At nangyari naman po yon, mga kapatid. At pangatlo, gusto kong bigyang pansin dito mga kapatid, yung ano mangyayari doon kay John the Baptist. Opo. Ang sabi ng angel, matutuwa yung marami pag siya'y naipanganak na. Na verse 15 ang sabi ng angel, John will be great in the Lord's sight. Now, kung ikaw yung kausap ng anghel, ilagay mo yung sarili mo sa ngayon na ikaw si Sekaraya. Kung nakakita ka ng anghel, siyempre magugulat ka siguro. First time sa kasaysayan ng buhay ni Sekaraya na magpakita sa kanya. Nagulat siya at natakot. Yun ang kanyang pambungad na reaksyon. Pero habang nagsasalita itong anghel na ito yung binabanggit na mangyayari doon sa magiging anak mo. Ano kaya reaksyon mo rito? Habang pinakikinggan mo yung sinasabi ng anghel na John will be great in the Lord's sight. Tandaan nyo nung makita niya yung anghel, natakot po siya. Paano kaya to habang nakikinig ka sa sinasabi ng anghel at the same time natatakot ka sa kanya? Ano kaya yung ekspresyon ng mukha mo? Try to picture, mga kapatid, yung eksena na habang nag-uusap sila
nagpakita ng literal, nakita na itsura ng anghel. Hindi naman binanggit dito ni Lucas kung ano ang itsura, pero siyempre alam natin kapag may nagpapakita, nakikita mo. Bagamat hindi na detalyado rito, mga kapatid. Habang nakikita niya yung anghel at nagsasalita ito sa kanyang harapan. Ang sinasabi ng anghel, John will be great in the Lord's sight. He must not drink any wine or strong drink. From his very birth, he will be filled with the Holy Spirit. Mga kapatid, sinasabi ito isa-isa ng anghel kay Zechariah. He will go ahead of the Lord, strong and mighty like the prophet Elijah. Hindi po siya si Elijah, kundi like the prophet Elijah. He will bring fathers and children together again. Ito po yung misyon ni John the Baptist pag siya'y naisilang na. He will get the Lord's people ready for Him. Kung kayo si Zechariah ho na napakinggan nyo ang sinasabi ng anghel sa magiging anak po ninyo, natandaan nyo kayo ay may edad na ng panahon na yan, at siya po ay religious leader, siya po ay pare, tapos nagpakita yung anghel sa iyo at sinasabi itong mga bagay na ito, ano ba yung reaksyon mo? Habang nanginginig ka siguro, hindi mo alam yung reaksyon mo, tas nagsasalita yung anghel sa iyo. Nakafocus kaya si Zechariah doon sa bawat salitang lumabas sa bibig ng anghel? Ronald Rado Pacrin, maganda umaga po. God bless sa buong pamilya, kay Ia Montejo, kay John Francis Donal Bonghilino, at sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. Nakapag-focus kaya si Zecharias nung sinasabi ng anghel sa kanya kung ano yung kahihinatnan ng kanyang anak? Siguro sa likuran ng kanyang kaisipan, tila baga merong isang tanong, napakabigat na responsibilidad naman para sa aking anak. Di ba? Hindi pa naisisilang si John the Baptist noong panahon na yon. Sinasabi pa lang ni Gabriel na anghel na nagbalita sa kanya, yung magiging anak nyo, ganito yan, yan. Kung ikaw si Zacharias, ano sasabihin mo sa anghel? Ano sasabihin mo? Matutuwa ka ba? Hindi natin alam. Pero ayon sa kwento, nagtanong si Zechariah, paano mangyayari ito? Katulad ni Virgin Mary, di ba? Paano mangyayari ito? Mga nasa pagitan ng 13-14 si Virgin Mary nung magsabi nung anghel na magdadalang tao po siya Di ho ba? Yun po yung edad Ito naman si Zechariah, how shall I know if this is so? Sabi niya. I am an old man, sabi niya sa angel. And my wife is old also. Sabi ni Gabriel na anghel, I stand in the presence of God who sent me to speak to you. Maliwanag, pinadala ho itong anghel na ito. Who sent me to speak to you and tell you this good news. Ano yung good news? Bagamat sila'y may edad na, magkakaanak si Elizabeth. Bagamat mabigat yung responsibilities, yung magiging anak po nila, pero good news sa isang banda. May pagdududa sa isang banda si Zechariah. I am an old man, and my wife is old also. Para ba kung i-contextualize mo sa panahon natin, yung usapan na to, Brad, kalma. Ako si Gabriel. Pinadala ako ng Diyos para magsalita sa iyo at sabihin sa iyo ang mabuting balita. Nagka-problema tuloy, talatang 20. But you have not believed my message, which will come through at the right time. Sabi ng anghel, dahil hindi ka niniwala, pero mangyayari ito sa tamang panahon. Because you have not believed, you will be unable to speak. You will remain silent until the day
my promise to you comes true. Kung ikaw si Zekaraya, meron bang katarungan sa nangyari na yun sa'yo? Nagtanong ka lang naman eh. Di ba? Sabi nga natin eh, masama bang magtanong? Pwede ka bang makulong dahil nagtanong ka? Marahil mali yung tanong, pero may nakukulong ba sa pagtatanong? Wala. Pero dito, hindi po siya nakulong, siya po ay hindi nakapagsalita. At nagtataka po ay sa kwento. Nagtataka yung mga tao doon sa templo, bakit ang tagal-tagal ni Zekaraya doon sa loob? Ang sabi dala ng mga tao eh, baka may nakita siyang vision o pangitain. At nung paglabas niya ho, nagsa-sign language na ho siya eh. Doon ho ata kauna-unahang sign language po na naganap eh. Inom muna akong tubig. You try to imagine mga kapatid, yung eksena. Alam po ninyo, importante yan pag nagbabasa ka ng narrative. Lalo na sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Even sa history, ilagay mo yung sarili mo sa kwento para mas ma-appreciate mo yung narrative. Doc Anthony Bong de la Fuente, magandang umaga, Doc. God bless po sa inyong iglesia lokal na hinahandle. Ang isang mabisa ho na para maranasan mo yung damdamin ng kwento, ilagay mo yung sarili mo sa kwento. Kaya nga importante sa mga artista, di ba? Yung tinatawag na ini-internalize nila yung kanilang particular na role, di ba? Kailangan mong ma-internalize eh. Kasi kung hindi ka marunong mag-internalize ng kwento, hindi ho lalabas yun bilang actor. Hindi lalabas yun dapat lumabas at makita ng mga manonood. Dapat lumabas. Ganon din dito. Pagka nagbabasa ka ng narrative, ilagay mo yung sarili mo sa kwento. Mamili ka kung sinong karakter yung pipiliin mo. Si Zacarias ka ba dito? Ikaw ba yung si Gabriel na angel na nagbigay ng mabuting balita kay Zacarias? Ikaw ba si Elizabeth? O ikaw yung narrator na si Luke? Nagtataka ho yung mga tao, tagal niya huron sa loob eh. Paglabas niya, nagsa-sign language pa ho siya. Now, verse 23, when his period of service in the temple was over, Zechariah went back home. Now, sometime later, his wife Elizabeth became pregnant. Ito na yung pagpapatuloy ng kwento ng narrator na si Luke. He became pregnant and did not leave the house for 5 months. Now, at last, the Lord has helped me. Itong sabi ni Elizabeth. He has taken away by public disgrace. Bakit po? Kasi sa kultura ng mga Hudyo, kapag hindi nagkakaanak ang mag-asawa, parang lagi naka-associate o nakakabit yung sumpa. Either sa lalaki o sa babae o may nagawa silang hindi maganda, kaya hindi sila nabiyayaan ng anak. Yun ho yung yung thinking ho sa mga Hudyo. Public disgrace ho yun no walang anak. Opo. Di ba sa kultura natin sa Pilipinas, kapag matagal na nga ho, di ba, kinakantsawan ka ng mga tropa mo pag wala kang anak eh. Ito, good news. It was an angel Gabriel na nagsabi kay Zechariah na isang priest, ay brad, magkakaanak kayo. Ang problema, hindi siya naniwala kasi nga may edad na siya. Paano mangyayari to? Isip-isip siguro niya, paano mangyayari to? May edad na nga ako eh. Now, ano po yung ating reflection dito? Mga kapatid, may mga pagkakataon katulad tayo ni Zechariah. May mga pagdududa tayo sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Matagal na po ako may arthritis eh. 19 anyos. 54 na ho tayo. Nagtanong din ho ako
sa Diyos bakit naglilingkod naman ako? Bakit hindi pinapagaling tong arthritis ko? Hanggang ngayon, nahihirapan po ako. Tapos, nakadagdag pa ho dito yung pagiging overweight po ng inyong lingkod. Overweight ako sa edad ko na 54. Normal ba na meron tayong ganitong attitude katulad na Zechariah na may pagdududa? Opo, normal po yan. Apektado ba ang Diyos pagka tayo nagdududa sa Kanya? Nasasaktan ba si Lord? Ano ba pakiramdam ng Lord kapag tayo may mga pagdududa sa ating mga dasal? Di po ba? Normal po ito sa atin na tayo ay may pagdududa katulad ni Zechariah. Ang ibig ba sabihin nito, pagka nagduda tayo, hindi tayo makapagsasalita sa panahon natin? Hindi po. Ito po ay kwento. Mag-ingat po kayo sa mga nababasa nyo sa Biblia. Baka ho gawin yung literal lahat yan. Oho, hindi ho lahat literal yan. Oho. Dapat marunong kayo magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ho nakita nyo mangyayari kaagad dyan sa panahon na. Hindi ho. Walang ganon. Kwento na lang ho ito. Narrative ho ito. Kwento. Inilagay ho ito, nakarecord ho ito kay Luke. May purpose kung bakit inilagay itong kwento na ito. Para saan itong kwento na ito? Una, para mabasa natin. Pangalawa, ma-appreciate ho natin. Pangatlo, kakitaan natin ng ilang general principles na pwedeng i-apply sa ating panahon. Yan po yan. Pwede ring ituro. Pwedeng ikwento. Kaya nga ho, bilang Katoliko, dapat ma-appreciate natin sa Catholic community na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay napakainam, napakaganda na dapat maging gawin ho natin. Now, naniniwala tayo bilang Katoliko na may mga guardian angel po tayo na nakatoka sa atin. Halimbawa kay Brad Calix, may partikular na anghel na nagbabantay sa akin. Okay? Naniniwala po tayo dyan. Turo ng simbahan po yan. Of course, sa mga kaibigan natin protestante at mga evangelical, medyo wala silang ganyan. Pero pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat may ganyan tayong aral. Now, pwede ba magpakita yung anghel sa'yo sa panahon natin? Hindi ko alam. Bagamat may mga nakikita tayong videos na tila baga may mga anghel na nagliligtas ng mga individual na tao sa kapahamakan. Pero magpakita sa iyo, ikukwento ko sa inyo kapag may nangyari sa akin yan. Ikukwento ko sa broadcast yan. Hindi ko palalampasin yan kung may encounter ako na anghel. O siyempre, pangalawa, magtatanong ka, anghel nga ba talaga yon? O baka naman nagkukunwaring anghel yon? Na paano mo nga matitiyak na yung nakita mo'y anghel nga? Ano ba yung description ng salita ng Diyos sa mga anghel? Mga kapatid, hindi man magpakita sa iyo ang anghel, pero may ginagamit ang Lord sa panahon natin na mga tao, na ordinaryong tao, na may dalang mabuting balita. Mga tao na ginagamit ng Diyos sa ating panahon. Bagamat nagkakasala ay mga representatives ng Diyos. Tanging sa Katoliko lamang, meron tayong Santo Papa, si Pope Francis, na nag-celebrate ng kanyang kaarawan, 88 noong nakalipas na araw. Naniniwala tayo na siya ang representative ni Kristo sa lupa. Maliban sa ating Papa na si Pope Francis, meron tayong cardinals, meron tayong bishops, meron tayong mga archbishop, monsignor, meron tayong mga kaparian. No, sila po yung representatives ng Diyos dito sa lupa. Bagamat nagkakasala sila, hindi sila perfect, pero nire-respeto po natin sila. At pag nagsasalita po sila, we pay attention. Lalo na sa ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis.
Babaeng Katoliko, magandang umaga po. Salamat for watching sa ating broadcast. Mahalaga mga kapatid, lalo na sa panahon na ito ng Misa de Gallo, 9 na araw na tila baga sa iba, medyo challenging yan kasi dito sa parokya namin sa Sumag, alas 3:30. Yung iba alas 4. Pero very challenging yung magising ka ng maaga. Ako po ay gumigising alas 4 in preparation sa aking broadcast na alas 6 hanggang alas 7 na umaga. Pero gusto kong makadalo, at least isa. Siguro Sabado. Opo. Para ma-experience uli yung ginagawa ko nung ako'y bata pa. Na padalo-dalo sa ganyang mga pagkakataon. Ang mensahe po ay dapat ma-appreciate natin. Yung sinasabi ng mga kaparian natin, importante ho yan. Bagamat maikli yung homily kada Sunday, mga 15 to 20 minutes lang kung kayo po ay nag-ooras doon sa pari po ninyo. Nasa ganyan lang ho yung laro ng oras na nagsasalita ho sila. At makakatulong ho sa kada pagsasalita nila, naka-pay attention po tayo. Huwag po kayo mag-cellphone pag nagsasalita yung pare. Mas para ma-appreciate natin yung mensahe ni Lord. Mga kapatid, pangatlo, yung sinabi ng anghel, mabigat yung responsibilities ni John the Baptist. Now, isa ito sa mga parang gusto ko lang sabihin May grupo ng Baptist sa Pilipinas na pinangangalandakan ho nila na si Jesus daw ko ay Baptist. Ayoko nang banggitin yung particular na Baptist na yan na grupo na tila baga nagiging cultic sa isang banda sapagkat yung mga leaders ho nila na pinangangalandakan nila sa kanilang pangangaral, sa kanilang mga videos, na si Kristo raw ay Baptist because he was baptized by John the Baptist. Now, ayon po sa mga theologians, hindi po Baptist si John. May nagsabi nga po na John the Baptizer. Dinidescribe kung ano yung ginagawa ni John. Siya po ay nagbabautismo para mapatunayan ng mga Hudyo na tunay ang kanilang pagyakap sa mensahe ni John the Baptist. Sila po ay binabautismuhan sa Ilog Jordan. Para matiyak ni John the Baptist na totoo yung kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan, pagtalikod, pagyakap sa bagong mensahe, at bilang pagtalikod sa relihiyong Judaism, kinakailangan pakita ng isang convert sa panahon na yon na sila ay magpapabautismo. At ang bautismo ni John the Baptist ay hudyat sa mas magandang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo na nagtapos lang ng 3 taon. 3 taong ministeryo ng ating Panginoon Diyos. Nauna yung kanyang pinsan na si John the Baptist, followed by the Lord Jesus Christ. He ministered for 3 years. Pero makabuluhan po yun. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Para kay Elizabeth, matagal ng panahon na wala po silang anak ni Zechariah. Biglang dumating yung opportunity, binanggit ng angel na si Gabriel. Hindi naniwala si Zechariah, pero nagkaroon ng pag-asa si Elizabeth. At last, for so many years, kung ikaw siguro si Elizabeth, ano ba yung iyong reaksyon? Tagal-tagal na kayo nagtatry, wala naman nangyayari. Tapos biglang may gantong eksena. Dali lang Ano sabi ni Elizabeth? Ang sabi niya, now at last, the Lord has helped me. In-acknowledge niya ang Diyos. Importante ho yun sa atin. Kung may ginawa ang Lord sa ating miracle, huwag nating ibigay yung credit kung kani-kanino. Ang credit dapat nasa Diyos. Katatapos lang ho yung resulta ng bar exam at ng board exam ng mga magiging abogado.
May mga nag-try 3 hanggang 5 beses bago sila nakapasa sa bar exam o sa board exam. Kinakabahan pa nung makita doon sa broadsheet yung kanilang pangalan, yung apelido nila. Nanginginig-nginig pa sila. Nanginginig-nginig pa. Hindi nakapagsalita, umiiyak nung nakita niya yung pangalan niya. Ang ginawa niyo nung nakita niya yung pangalan niya, hinighlightan niya. Katulad nito, etong highlighter na to, hinighlight yung kanyang apelido. Ginunting pa niya yon. Hindi pa siya nakontento ron. Nanginginig siya, tinatawagan niya yung tatay niya. Sabi niya, tay, nay, abogado na ako. O, di ba? O, ganun din si Elizabeth. Sabi niya, now at last the Lord has helped me. Maganda, ibigay natin sa Diyos talaga yung credit eh. Pumasa ka sa bar exam, kapatid, bigay mo yung credit sa Lord. Hindi yan dahil sa magaling ka. Hindi. Tandaan mo yung talino mo, yung negosyo mo na umuunlad, galing lahat sa Lord yan. Pinadaan lang po sa palad nyo yan eh. Kaya pag hindi kayo marunong mag-acknowledge, tuturuan kayo ng leksyon ng Lord. Huwag nyo na antayin yon. Matutunan po nating magpasalamat. Lord, salamat. Nakapasa ako sa bar exam. Yan ba? Napakahirap na pagsusulit po yan. Pigaan po ng utak yan, mga kapatid, sa bar exam. Mauhusay ng mga tao yan. Marami na naman tayong abogado sa Pilipinas. Yan. Bigay natin yung credit sa Diyos. Ang sabi ni Elizabeth, He has taken away my public disgrace. As I close, mga kapatid, maganda itong gospel reading for today. At salamat sapagkat may mga mabuting balita na pwede tayong matanggap. Ilang linggo na lang matatapos na ang kalendaryo ng 2024. Sasalubong tayo sa pinaka-importante dito sa December, ang 25, bagamat pinagtatalunan po yan ng marami, pero tayo, settled tayo bilang Katoliko na ang kapanganakan ng Panginoon Diyos ay 25. Huwag na ho kayo magonsume doon sa mga kaibigan nating protestante at mga evangelical. Kung ayaw nila maniwala dyan, huwag nyong pilitin ang sarili nyo. Huwag nyo na silang intindihin pa sapagkat hindi sila tatanggap ng turo ng simbahan. Ganun kasimple. Be joyful. Fast approaching, ilang araw na lang, Pasko na. Noche Buena. Mga kapatid, Misa de Gallo tayo for 9 days. Ang highlights, 24, 12 midnight. Siyempre, kung 24 yan, 12 midnight yan, 25 na yan, tama. Isang masigabog na parangal sa pagbibigay tanaw natin sa kapanganakan ng tagapagligtas. Ang sentro ng Katolisismo, kaibigan, hindi po si Santo Papa. Chismis po yun. Ang Ginodiyos at sentro ng Katolisismo worldwide, sa Pilipinas, sa Negros, walang iba, ang Panginoong Yesus. Siya ang pinakasentro, siya ang bida sa simbahang Katoliko kapag ka 25 ng Disyembre. Now be proud that you are a Catholic. Ilang buwan pa lang ho ako na nag-public declaration na pagsama at pagyakap sa buong aral ng simbahang Katolika. Ilang buwan pa lang ho. To be exact, October 26, 2024, na ako po ay maging lehitimong miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. October 26. December 19 lang ho ngayon. At nagpapasalamat po ako sa opportunity na for so many years, nakaikot ako sa iba't ibang denominations, nakapaglingkod sa iba't ibang para-churches, at nakatulong tayo sa iba't ibang mga individual na pastor sa Bacolod. In-expose tayo ng Lord sa iba't ibang ministries. Yun pala, dadalhin pala ako dito sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. What a privilege. Ayoko pong masayang ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Lord sa akin. Kung mabubuhay po ako hanggang 60,
years old. 54 na ho ko eh. Kung meron ho akong 6 na taon, hindi ko sasayangin yung 6 na taon. Na sa araw-araw, i-encourage kayo na kapamilya, kapuso, kabarkada, mga kabrad, na magpapatuloy tayo sa ating laban. Ang ating laban hindi lang sa buwan na ito ng Disyembre, ang laban natin sa gitna at sa kailan paparito ang ating Panginoong Yesus. Manalangin tayo na tayo magpipersevere hanggang sa dulo. Yun po yung pinaka-importante sa atin bilang mga Katoliko. Mga kapatid, I'd like to encourage you na tayo ay magpapatuloy sa ating Panginoon. Magbasa ho tayo ng Biblia. Ipakita natin sa ating anak, sa ating asawa, kasama sa trabaho, sa community, na pwede palang maging matino ang Katoliko. Yan po kasi akusasyon sa atin ng mga Protestante at mga Evangelicals. Numero 1 daw ang Katoliko sa paggawa ng di maganda. Medyo masakit po yan, pero isang katotohanan po yan na dapat ma-realize po natin. Hindi ho nagkamali ang Panginoon na hugutin niya ako mula sa Baptist Circle papunta sa Catholic Church. Hindi ho siya nagkamali. Nagpapasalamat lang ho ako sapagkat marami na ho kami mga pastor na inilagay ng Panginoon sa kanyang simbahan. At naniniwala ako na merong partikular na ipapagawa ang Lord sa akin habang ako'y nabubuhay. Tulungan niyo po ako na manalangin na doon sa mga pastor dito sa Bacolod na i-consider nila na yakapin itong pananampalatayang ito na bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng mga resources kung paano sila aalalayan. Kasi mga pastor ho yan eh. Kung magbabalik loob ho yan sa simbahan ng Panginoon Diyos, anong gagawin natin sa mga pastor? Tandaan nyo, mga pastor yan. Nabubuhay sila doon sa flock. Pag sila'y nagdesisyon, hindi naman siguro sasama ang kanyang mga kongregasyon. Pero may mga leaders siya dyan na pwedeng sumama sa kanya. Anong gagawin natin? That's why nagpapasalamat tayo kay Bro Noe Dora na tayo po'y binisita rito kamakailan at pinag-usapan po namin yung possibility ng ganyang klaseng ministeryo. Hindi ho siya ganong kadali. Para po sa akin na wala masyadong kakayahan, ay isang hamon ho sa akin yon. Na doon sa mga pastor sa Bacolod at sa buong Negros na lalapit sa simbahang Katolika at magbabalik loob, mabigat po na hamon yan. Kaya samahan niyo ho ako na patuloy tayong manalangin. Angelo Ruiz Coraming, magandang umaga. Salamat for joining. Elizabeth Baknat, maraming salamat po sa pag-join sa ating broadcast. Alright, gusto ko lang magbigay ng ilang announcement bago ako tuluyang magpaalam. Ipanalangin natin si Mary Jane Veloso. Nasa Pilipinas na po siya. Siya po ay may hatol ng kamatayan sa Indonesia 14 years ago. Siya po ay naakusahan sa drug trafficking po noong 2010 sa Indonesia. Pero dahil po sa diplomatic negotiations at global campaign, nagkaroon po ng #SaveMaryJane, ay siya po ay nasa Pilipinas na. Ang panalangin po ay mag-grant po siya ng clemency o yung total pardon. Salamat po sa grupo ng DFA, NBI, Bureau of Immigration, saka yung Bucor, Bureau of Corrections. Etong 4 na ahensya po na ito ang nagtutulong-tulong para maging safe po si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Sa ngayon po ay nakakulong po siya sa correctional institution sa Mandaluyong, si Mary Jane Veloso. Nag-aantay po siya roon. Ang kanyang panalangin ay total pardon. Opo. Kaya ho, hindi naman siya nagkasala sa Pilipinas. Sa ibang bansa ho nagawa yun eh. Pero may protocol ho kasi yan, kaya siya nakakulong pansamantala. Pagdasal natin mga abogado at mga taong tutulong sa kanya, partikular ang Indonesia, na sana nga ho ay
magkaroon siya ng clemency. Oo. Gusto ko lang hong i-announce na kung meron po kayong opportunity ay makinig po kayo sa factbusters.ph sa YouTube, The Beloved Catholic sa FB page po. In-expose niya ni Cabornok ang maling aral ng Iglesia ni Manalo. Opo. Paano natin bilang Katoliko dedepensahan yung ating pananampalataya laban sa mga kulto katulad ng Iglesia ni Manalo? Opo, Factbusters PH. Punta kayo sa YouTube, maraming videos regarding sa binabanggit natin. Ang inyong lingkod ay kabilang sa CFD, Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Magkakaroon po kami ng Catholic Lay Apologetics Seminar o klase etong Sabado, 21. Dalawa hong pag-uusapan, Sign of the Cross, ba't ba ginagawa yan? Ano ibig sabihin? Bakit ba tayo nagsa-Sign of the Cross bilang Katoliko? Ano ibig sabihin yan? Si-share po yan ni Bro Ale Manila na dating seminarista at yung Trinity and Divinity of Christ. Dapat alam ho natin yung Katoliko. Pag-uusapan ho yan. Trinity and Divinity of Christ, si Bro George Quiles. Yan ho ay gagawin sa St. Teresa of the Child Jesus Quasi Parish sa Cameroli Avenue, Barangay 35, Bacolod City. Itong Sabado na ho yan. Under po yan sa pangasiwa ni Reverend Father Hubert Habeliana, yung parish priest dyan sa St. Teresa. Ha? Kung kayo ho ay hindi pa member sa inyong lugar ng CFD, kausapin nyo yung local priest po ninyo. Itanong po ninyo sa inyong local priest kung merong CFD na nag-i-exist sa parish. Pag wala ho, magtanong kayo doon sa kalapit ho ninyo na lugar. Kasi ho, matagal na hong na-organize ang Catholic Faith Defenders. Ano po ba yung objective? Bakit may CFD ang simbahang Katoliko? Para ho depensahan. Ano dinidepensa natin? Yung aral natin. Kanino? Sa mga anti-Catholics. Yun ho. Ngayon, para maging mahusay po kayo dyan, syempre, kailangan kayo ay kasama sa CFD. Paano nyo sasagutin ng tama, may respeto, ang inyong kapitbahay, kasama sa work, na patuloy kayong inaatake. Paborito naman tayo atakihin di ba, ng mga protestante at mga evangelicals. Tayo ang laging inaatake, even ng mga kulto sa ating panahon. Mag-inquire kayo tungkol sa CFD mga kapatid ha, para ho mas maganda ho. Sundan ho natin si Reverend Father Darwin Gitgano ng punto por punto. Marami tayong matututunan sa kanya. Pads, magandang umaga, Father Darwin. Ganon din kay Bro Wendell Talibong. Mga kapatid, next year, Lord willing, magkakaroon po kami na tambalan ni Bro Noe, no? Si Brad Calix saka si Noe Dora, ang kauna-unahang converted pastor sa Katoliko. Magkakaroon kami ng tambalan dito sa broadcast, ha? Ang tabayanan po nyo yan, pag-pray ninyo. Once a week lang ho yan, mga kapatid, kasi napaka-busy ng kapatid natin. Umiikot po siya sa buong bansa para ho mag-talk tungkol sa kanyang conversion. At next year din ho, Lord willing, maliban po sa ginagawa ko dito ay magkakaroon tayo ng pagbabalita. Dati po ako reporter ng DYBS sa Bacolod. Nagbabalita po tayo dyan. Pero gagawin po natin yan dito sa ating broadcast. So tanghali lang ho yan, alas 12, mga 7 minutes lang ho yan na pagbabalita. Ang ating ibabalita, local news dito sa Negros, Bacolod, kung ano nangyayari dito. Meron din ho kung mga ilang balita sa national at meron tayong balita pang international. At magkakaroon tayo ng konting trivia. Peter Pladhero, magandang umaga bro. Ganon din kay Lomotak Neneng, maraming salamat for joining sa ating broadcast. So yun ang ating gagawin, magkakaroon tayo ng pagbabalita. Alas 12 ho yan, tanghali, 12 to 12:07. 7 minutes na pagbabalita. Kung 7 minutes yan, ay 7 na balita po yan. 7 balita. Isang balita, 1 minuto. Pagdasal ho ninyo, hindi ho yan madaling gawin. Pero gusto nating magamit yung ating talento sa pagbabalita.
And Lord willing ay magkaroon tayo ng opportunity to be part ng DYAF, yung ating station. DYAF 1143 kHz. Kung may mga tanong ho kayo, actually you can drop by sa station natin. Magkakatabi lang ho yan. Diyan sa Katedral sa San Sebastian. Tapos sa katabi ng simbahan natin yung Bishop House. At nasa gilid ho yan yung ating station, DYAF. 1143 sa Talapitan. No? Oliver Catol Cataruelas, nang hirap banggitin ng apelido. Maganda umaga bro, salamat for joining sa ating. Ay pakilagay ho yung lugar ninyo ho, para ho pag na-shoutout ho natin kayo, pati yung inyong parish priest pakisama ho. Oho, kung saan kayong lugar, kasi nililista ko ho yung pangalan nyo at yung lugar nyo. Para pag sinoutout ko ho kayo, maganda naman sa pandinig nyo, di ba? Pati yung parish priest nyo, isama nyo ha kung anong pangalan. Oo. Jimmy Oren. Ayan. Mayong aga sir, watching from Antipolo. Yun, yung mga ganun ha. Ganun yung ibanat nyo sa comment ha. Jimmy Oren, katulang ginawa niya, watching from Antipolo. Ganun. Ayan. Kung may ipapa-shoutout kayo, lagay nyo na dyan. wag lang sobrang haba. Oh. Yung ano lang, mga maikli lang naman. Basta sabihin nyo, shoutout Brad Calix sa misis ko, birthday ngayon. Yan, yung mga ganun ha. Yan ay i-comment nyo. Ayos. DYAF 1143. Tawag kayo kung may mga personal concern ho kayo. 475-0428 sa kanilang cellphone number na 0906-453-1921. At panghuli, mga kapatid, sa amin pong parish dito sa Sumag, ang San Juan Nepomuceno Parish sa Sumag, Bacolod City ay magkakaroon po ng Dinner for a Cause. Ang tema ay ang pagpahayag, a manifestation of talents and variety shows for a cause. Ang malilikom ho rito ay mapupusido ito sa installation po ng helicopter ceiling fan para po sa aming parokya. Kaya ho, ito yung mangyayari January 5 next year, 2025. Sunday, Feast of the Lord's Epiphany. Alas 6 po ng gabi yan. Sa covered court, opo. Peter Pladhero. Ayan, sa Kabangkalan daw siya, CFD. Shout out sa kanyang parish priest na si Father Romo Taiko. Ay, Pads, magandang umaga ho. Sana ho, magkita tayo minsan at magkape-kape dyan sa Kabangkalan minsan. Reverend Father Romo Taiko mula kay Peter Pladhero. Anselmo Lasponia, Heraldes, magandang umaga bro, watching from Mambaling, Cebu City. Yan. Salamat mga bro, ganyan ha. Pag kayo, nag-comment kayo, lagay nyo yung lugar nyo para ma-monitor natin kung saan nakakarating itong broadcast natin. Maraming salamat mga kapatid. Opo, 500 po ito. Ito po yung ticket sa mga kasama nating member dyan sa San Juan Nepomuceno Parish. Ya Montejo from Iligan City. Maraming salamat kapatid for joining. God bless sa buong pamilya sa inyong parish priest. Oo. 500 po ito. Punta ho kayo doon sa ating sa admin sa office sa Sumag para makuha nyo itong ticket worth 500. Ito po ay inisponsoran lang tayo ng isang kapatid dyan sa San Juan Nepomuceno Parish. Meron po ba tayo announcement dito? Wala na. Wala na akong nabati ko na naman yung mga kanina, yung mga dapat batiin. Kapatid, ngayon ay December 19. Ay nga pala, wala muna tayong usapang Katolisismo ha, kasi medyo alanganin yung ating maraming mga lakad paggabi. Oo. Mali daw yung pagkakatype, sabi ni Peter. Father Romeo Taiko, pala bro. Ayan, Romeo Taiko. Pads, maganda umaga. Oo. Gusto ko uling batiin yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, maganda umaga. Sana ho makapagkapi-kapi tayo minsan. Saka si Father Robert. Jimmy Oren. Ayan. Sabi niya, tawa ko ng tawa sa inyong dalawa ni Bro Dora. Kaya lang di makakomment. Oo. Yan. Antonio Canillas, maganda umaga.
Oo, pakilagay nyo yung lugar nyo ha. Kung saan kayong lugar para maganda yung bati sa inyo ha. O Antonio Canillas, maganda umaga bro. Salamat for joining. Alright. Wala muna tayong usapang Katolisismo. Next year na lang kasi medyo marami tayong mga invitasyon pagkahapon. Hindi natin mapahindian yung mga kapatiran, magkakape-kape. Next year na lang tayo usapang Katolisismo. Tapos na ho tayo sa Sacred Scripture. Topic natin next year, Sacred Tradition tayo ha. Tatlo ho kasi yan na parang nasa simbahan natin. Sacred Scripture, Sacred Tradition, saka Magisterium. Importante ho sa atin yan. Kaya dapat malaman po natin yan. Next year na lang ha. Medyo alanganin, may Misa de Gallo tayo yung mga speaker natin dapat medyo abalang-abala po sila sa mga gantong pagkakataon. Oo. Si Antonio Canillas ay mula po sa Cebu, Liloan, chapter. Shoutout ha. Pakilagay din yung inyong pare kung anong pangalan para ma-shoutout natin si Father. Teddy Padilla, good morning bro, watching from Iligan City, God bless. Yan, yung mga ganyan ha. Isama nyo lagi yung pari ninyo, kayo naman huwag nyo ipagdamot yung pari ninyo para makilala rin ni Brad Calix ha. Para mayaya natin minsan, baka mapunta ako sa lugar nyo, makapagtok ako sa inyong lugar, at least kilala ko na yung pari ninyo. Luciano Torrente, from Hilongos, Leyte. No? Tignan mo, di ba? Ang lalayo nyo pala O yun. Ang lalayo nyo. Ayan. Sige, sana makapunta ako sa lugar nyo mga kapatid. Next year ha. Lord willing, sana makapunta tayo dyan. Makapagbigay tayo encouragement sa mga kapatiran sa Catholic community sa inyong mga lugar ha. Pag-pray natin, napakabuti ng Lord. Tara, pray na tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat nakita namin ang kwento patungkol po kay John the Baptist. Mabigat yung role na pinagawa niyo sa kanya. Kwento na lang to. Nangyari na ho ito Pero sarap balik-balikan ng kwento kasi nga, may mga pagdududa kami minsan bilang Katoliko sa mga pangako niyo sa amin. And that's normal. Pero ayaw naming manatiling nagdududa sa pangako niyo. Tulungan niyo kaming maging matinong Katoliko simula sa araw na ito hanggang sa pagparito ni Kristo. Gusto naming makita sa buhay namin na may pag-asang nakikita lagi sa kabila ng hamon sa buhay. Lord, pinagdadasal ko na ang bawat may mga karamdaman ngayon, katulad ng aking may bahay, ay tulungan niyo po siya at yung iba pang nagsasuffer sa cancer. May mga diabetes, nagdadialysis, Panginoon Diyos. Yung mga kasalukuyang inooperahan sa oras na ito. Bigyan niyo po ng talino ang mga surgeon na hindi sila magkamali sa kanilang procedure na ginagawa. Nagdadasal po kami sa aming Santo Papa, Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay. Yung kanyang kalusugan, medyo may problema na ho. Nakikita lagi namin siya na naka-wheelchair na lang ho siya. Madalas po kanyang travel sa iba't ibang bansa. Bigyan niyo po siya ng kalakasang pisikal at wisdom sa kanyang mga pagpapasya. Ganon din po ang grupo ng Cardinal sa Vatican. Samahan niyo po sila. Yung tatlong mga cardinal na posibleng isa sa kanila na pumalit kay Pope Francis later on sa tamang panahon, ihandaan niyo po sila sa mabigat na responsibilidad na pagiging tatay ng Catholic community worldwide. Lord, nagdadasal kami para sa aming Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. Bigyan niyo po siya ng talino at gabay. At lahat po ng mga pare sa Negros Occidental, sa Bacolod, dalangin po namin ang inyong gabay sa lahat ng kaparian. Mabigat yung kanilang tungkulin na nakaatang sa kanilang balikat. Nihiling namin na makaiwas sila sa anumang kasalanang mortal. Na magtuloy-tuloy sila sa paglilingkod sa kabila ng mga sufferings na meron din po sila. Meron po silang vow of suffering ay bahagi ng kanilang paglilingkod at sinumpaang tungkulin sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan namin ma-appreciate yung mga pari namin. Mabigat yung
ministry po nila. Marami silang inaasikaso. Maraming mga misa sa mga iba't ibang mga maliliit na kapilya minsan. Maraming mga inaasikaso mga may sakit na kapatid. Nagdadasal po kami ng good health para sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, si Father Robert sa kanilang ginagawa sa ngayon sa kapilya. Dadasal kami na itong 9 na araw ng Misa de Gallo ay matutuloy po ito at magiging masaya po at maging kapaki-pakinabang ang pag-celebrate namin sa 25 sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Ito ay isang bonggang selebrasyon sa Catholic community worldwide, especially sa Pilipinas, sapagkat inaalaala po namin ang pagsilang sa Panginoong Yesus na tagapagligtas, ang siyang pinaka-pinuno at founder ng Simbahang Katoliko. Lord, maraming salamat po. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Patuloy naming maranasan ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga listeners at viewers po ng Kabrad, sa kanilang pinagdadaanan sa buhay, sa kanilang relasyon sa kanilang asawa, mga anak, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga OFWs. Lord, nagdadasal kami ang inyong pagpapala at pag-iingat sa kanila. Kay Mary Jane Veloso na siyang temporaryong nakakulong ngayon sa Mandaluyong, sa isang piitan po doon, sa isang correctional. Kami nagdadasal ang Catholic community para sa kanyang clemency, total pardon sa Indonesia. At panalangin namin na ingatan niyo nga po siya, kanyang buong pamilya. Lord, salamat po. Maraming salamat. Masaya kami sapagkat meron kami daily reflection. Bigayaan niyo po ako ng magandang kalusugan na magampanan ko yung pinapagawa niyo sa akin. Hanggang ako'y nabubuhay, na sana ako'y magawa ko po lahat yun. We just want to give you all the praises and glory. Ipanalangin niyo kami, mahal na Birheng Maria, sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Today is December 19. Happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanyang kaarawan o kanilang kaarawan at sa mga nagse-celebrate probably ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito, December 19, Huwebes, alas 7:12 ng umaga sa aking orasan. Muli, happy birthday sa aking Tio Joe Calixtro. Happy birthday. Andito lang ako, Tio, sa tabi-tabi ha. Oh. Maraming salamat mga kapatid for joining. Pakishare po natin yung ating videos. Maraming salamat po sa mga hindi ko nabanggit ang pangalan. Babawi po tayo sa araw ng bukas, Lord willing. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Sumag, Negros Occidental, bahagi po ng Bacolod City. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.